Maraming kababaihan ang masipag magnegosyo pero ayon sa isang pag-aaral, hindi kakulangan sa sipag ang pumipigil sa ilan sa kanila na gawin ito, kundi ang bigat ng child care at iba pang gawain na inaasahang sila ang gagawa, pati ng kakulangan ng suporta at tiwala sa kakayahan nilang magsimula at mag-manage ng kabuhayan. Kaya naman alamin natin kung ano-ano ang nakakaapekto sa kabuhayan ng women nano-entrepreneurs. Ngayong umaga kasama ang financial expert na si Sir Vince Rapisura. Sir Vince, good morning and welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning and Happy New Year sa ating lahat. Happy New Year, Sir Vince! Ayon sa pag-aaral, marami pong kababaihan ang napipilitang tumigil sa kanilang income-generating activities noong bumalik ang face-to-face classes. Paano naka-apekto ang child care responsibilities sa kanilang kabuhayan? Yes. So nakita sa research namin sa Ateneo de Manila University na ginawa noong 2020 pandemic hanggang 2024 at suportado ng World Bank at Australian Aid na tumulong ang mga kalalakihan sa mga responsibilidad sa bahay pati na rin sa pagpapatakbo ng negosyo ng mga nano-enterprises ng mga kababaihan. Kumbaga, nagkaroon ng shared responsibility ang mga kababaihan at kalalakihan sa tahanan at negosyo. Pero nang bumalik na sa face-to-face ang classes sa eskwela, napilitang mag-step back ang mga nano-enterprises dahil nabawasan yung tinatawag nating shared responsibility na ito at muling naiwan lang mag-isa ang mga nanay sa mga gawaing bahay o child care responsibilities. Kaya hindi lumago ang kanilang negosyo. Yon, tapos binabanggit din sir sa research yung tinatawag na double burden ng kababaihan, negosyo at gawaing bahay. Sa totoong buhay po ng women nano-entrepreneurs, paano po ito nagiging hadlang sa paglago ng kanilang negosyo? Okay, so ang double burden sa mga kababaihang nano-enterprises ay tumutukoy sa kanilang child care responsibilities kasabay ng ekspektasyon na magdagdag sa kinikita ng tahanan. Nalilimitahan ng mga nano-enterprises na gawin ang kanilang negosyo sa bahay lang dahil dito, no? Ang resulta, hindi sila makapag-expand ng market dahil sa lack of mobility at hindi nila mapalago ang kanilang negosyo. Sir, lumabas din sa study na mas naging sandalan ng kababaihan itong microfinance institutions or MFIS tuwing may krisis. Anong ginagawa nito na epektibo bilang informal social protection? Yes. So nagbibigay ang mga microfinance institutions, particular na ang mga kooperatiba ng Damayan Program. Ito ang ating indigenous insurance practice na kung saan nakakapagbigay ng mabilis at sapat na benepisyo sa mga miyembro nito sa panahon ng krisis at emergency. Ito ay salungat sa traditional formal insurance na mahirap abutin, mahal at matagal ang pagproseso sa mga claims sa oras ng matinding pangangailangan ng mga kababaihang nano-enterprises. Alright, so usapin naman po ng social protection, ano po yung nakikitang kakulangan ngayon? Lalo na sa access ng kababaihan sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth, paano naman po ito nakakaapekto sa kanilang kakayahang magnegosyo? Yes, dapat maging abot kaya ang contribution, no? Madali ang pagsali at mabilis ang pagproseso ng benepisyo mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig bilang mga basic social insurance ng bawat Pilipino. Kung ang gasto sa pagkakasakit, pabahay at retirement ay masasalo ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth, mas mabilis ang paglago ng mga nano-enterprises at mas kakayanin nilang magbigay ng karampatang kontribusyon sa mga government social insurance programs natin, no? Ang mga ayuda programs natin ay may tamang intensyon pero ito ay duplicate at maraming overlap sa mga serbisyo ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Bukod pa ito sa mas malaking problema ng padrino system at saka korupsyon sa pagpapatupad ng mga ito. Sa totoo lang may budget talaga tayo para pagaanin ang contribution sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth, pati na rin sa pagsisimula ng Universal Disaster Insurance. Kung gagamitin itong mabuti sa budget at i-realign ito. Sir, you also mentioned na isama yung disaster coverage dito sa mga social insurance program. Bakit mahalaga ito para sa mga nano-entrepreneur, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad? Okay. So, disasters kasi at pagkakasakit ang pangunahing dahilan ng kahirapan ng mga nano-enterprises sa Pilipinas. Ang Pilipinas din ay parating nasa top 3 sa World Disaster Index.
Kaya ito, dapat tayo talaga ay magkaroon na ng Universal Disaster Insurance para agaran at institutionalized ang pagbibigay ng assistance at para makaiwas din tayo sa padrino politics. Yun. Alam mo, malaking bagay yung mga itong pag-aaral para mas mahikayat at ma-encourage pa natin yung ating mga kababayan na magnegosyo. Thank you so much, Sir Vince Rapisura, sa muling pagbisita sa amin dito sa Rise and Shine Pilipinas. Maraming salamat.